panibagong episode ng Sakay Na! Kung saan ipararating namin sa inyo ang mahalagang pangyayari tungo sa komportable at ligtas na paglalakbay. Tara, samahan niyo ako! Mismong si President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang sumaksi sa paglagda ng 4 na kontrata para sa pagsasagawa ng Davao Public Transport Modernization Project o DPTMP. Bilang parte ng selebrasyon ng ika-125 taong anibersaryo ng DOTR, ang ceremonial signing ng mga kontrata ng DPTMP ay hudyat ng simula ng paggawa ng depots, terminals, bus stops, bus lanes, pedestrian lanes at isang driving school sa lungsod ng Davao. Ang 73.4 billion peso high-quality bus-based transport system ay may 9 na rutang magkokonekta sa Davao City, Panabo City at mga lugar sa Davao del Norte. Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, takdang mabuksan kahit partial ang DPTMP sa 4th quarter ng 2025. Tiniyak ni Transport Secretary Jaime Bautista na walang tigil ang pag-usad ng Phase 1 ng Mindanao Railway Project habang naghahanap ng pagmumula ng pondo para sa proyekto. Sa ginanap na Railway Town Hall meeting sa Davao City, umuusad ang pre-construction activities tulad ng land at site acquisition ng DOTR mula Tagum patungong Digos via Davao City. Kasunod na rin ang mga resettlement sites na kung saan ang Tagum Train Village ay nakaschedule ng i-turnover sa mga residente nito sa mga susunod na buwan. Iba't ibang livelihood programs din ang hatid ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng proyekto. Oras na matapos ang Phase 1 ng Mindanao Railway Project na may habang higit 100 kilometro, tinatayang nasa 1 oras na lang ang biyahe mula Tagum patungong Digos mula sa kasalukuyang 3 oras. Hinimok ni Transport Secretary Jaime Bautista na magkaisa ang mga maritime agencies at stakeholders sa pribadong sektor sa pagpapatupad ng Maritime Industry Development Plan o MIDP 2028 alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napapaloob sa MIDP 2028 ang mga priority maritime programs tulad ng transport safety and security, environmental sustainability, digitalization, domestic at overseas shipping industries, maritime workforce at administration governance system. Nanawagan ng kalihim sa buong hanay ng maritime sector, kabilang ang Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority, Philippine Merchant Marine Academy, Philippine Ports Authority at Cebu Ports Authority na suportahan ang konsepto ng Blue Economy na makatutulong na labanan ang climate change at mapanatili ang biodiversity ng bansa. Alam niyo ba na ang Gensan ay ang kauna-unahang lungsod na nakakamit ng 100% consolidation rate sa buong Pilipinas? Simula nang inulunsad ang PUVMP noong 2017, isa na ang Gensan sa mga unang tumalima at nakapag-modernize ng kanilang mga pampublikong sasakyan. Taong 2018, ang Gensan din ang pinakaunang LGU na naaprubahan ng kanilang isinabmit na Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Sa naganap na PUVMP Caravan sa Gensan, 64 modern jeepney units ang lumahok bilang pagpapakita ng buong suporta sa programa ng 20 kooperatiba at 2 korporasyon na sumali rito noon pang 2017. Ngayon, mas pinaigting pa ito dahil isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng LTFRB Region 12 at Mindanao State University upang pag-aralan kung paano maiangat ang public transport sa buong Mindanao. Ang MOA ay may layong magsagawa ng malalim na pag-aaral tungkol sa public transport kabilang ang mga ruta, PUVs at bilang ng mananakay upang maipagpatuloy ang modernisasyon sa public transport sa buong rehiyon. Ngayon, alam niyo na! Tinatayang nasa 72% ang ilalaki ng passenger capacity ng Laguindingan Airport kapag natapos ang nakatakdang pag-expand ng passenger terminal building ng Paliparan. Nagkaroon ng groundbreaking ceremony kamakailan ng DOTR, CAAP at lokal na pamahalaan ng Misamis Oriental para sa expansion ng terminal sa airport ng Laguindingan bilang parte ng pagdiriwang ng anibersaryo ng DOTR.
Kasalukuyang aabot hanggang 500 passengers ang kasyang pumasok sa terminal. Aakyat ito hanggang 860 kapag natapos ang expansion nito. Sa pagtatapos ng pagdiriwang ng ika-125 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng DOTR, nanawagan si Secretary Jaime Bautista sa mga kawani ng kagawaran na magkaisa at pagtulungan na matapos ang maraming proyekto nito. Alinsunod sa konsepto ng bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang buong hanay ng DOTR ay handang magbigay lingkod ng kasa o comfortable, accessible, safe, sustainable, at affordable na paglalakbay para sa bawat Pilipino. At yan ang pinakahuli at mahalagang pangyari sa ating Department of Transportation. Abangan sa mga susunod na episode ang pinakasariwang ulat dito sa Sakay Na!